For 2024, ibabatay ko muna sa 2024 kasi dito kayo nakakuha ng 100.63%. Gaano kalaki ang pondong na ilabas ninyo para makatulong financially sa mga kababayan natin nangangailangan, lalo-lalo na pagdating sa medical needs, medical assistance? Well, theoretically, ang aming dapat pwedeng ipamigay at naipamigay mga nasa mga at least 16 billion. Kaya lang, meron po kaming share sa universal healthcare. Marami po kaming kinakaltas po sa amin na universal healthcare. Mga 40% ng charity namin nakatabas na kagad doon, no? Meron kami binibigay sa Commission on Higher Education. Meron kaming binibigay sa Dangerous Drugs Board. Meron kaming binibigay sa Philippine Sports. Meron kaming binibigay sa Red Cross, etc., etc. Kami po talaga napakaraming kinakaltasan. All told, siguro mga 2 billion po ang aming medical assistance na naibigay. Plus, meron another portion of that goes to pagbili naman po natin ng mga ambulances at medical devices, at ang iba naman po ay sa ating mga institutions na tumutulong din po sa kawang-gawa. Ang tawag namin dyan, institutional partnerships. No? Yun po. Malinawan ko lang po, GM Mel, yung nabanggit nyo, nagbibigay din, may share din kayo sa PhilHealth. Ito ba'y masasabi nating bahagi na rin ng kinocover ng zero balance billing sa ating mga ospital? Well, yung PhilHealth po on its own, tinaasan nila yung coverage nila. Kaya nga po nagiging effective at magaang ang zero balance billing dahil naman po sa PhilHealth. Kasi ang layunin po ng PhilHealth, universal healthcare, dapat lahat matugunan at kung hanggat maaari, kung maaring zero balance lahat, yun po. At malaki po ang role namin doon dahil sa napakalaki nga po ng aming part do, almost kalahati ng charity fund namin ay napupunta ron. Hindi po siya napupunta sa zero balance dahil may sarili pong paraan ang PhilHealth, no? Sariling system nila. At kami po naman ay yung kung meron pang kailangan sa zero balance, like mga hospital equipment, nagbibigay po kami niyan sa mga ospital. May sarili pong budget ng DOH para sa zero balance billing.